So yun po mga kabiyaya, mga Kadaver Cats, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At another video na naman ang inyong matutong ngayon dito sa YouTube channel natin na Jay Guevara TV, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isang TVJ Defender, isa sa mga TVJ Defender. At syempre, ano pa bang aabangan nyo? Di Paulo Contis na yan. At ito, yung pangsupalpal ng mga netizen kay Paulo Contis at sa Tape INC. At ito, pangsupalpal ni Henyo Master Joey De Leon sa Tape INC. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Wait lang, didighay lang ako. Busog eh. Kasi mahirap kasi mag-vlog ng gutom. Gabi yung mga vlogger ng Tape INC, laging gutom. Ano mo nga. Walang may nagsasabi. Laging laging singaw yung utak eh. Lagi singaw yung utak, walang yung ganoon. Kaya magkakain kayo ha. Alusos brother, Sir Bullet, Sir Jan Alusos, pakainin niyo yung mga vlogger nyo. Kadalasan mga pang syungarit yung mga pinagsasabi. So, muna tayo dito, no? Ito nga, yung video na Paulo Conti. Yung iba na nga lang ang salita kay Paulo is Paulo Conti. Paulo Contis Yabang, Paulo Yabang Contis, Attorney Paulo Contis. At ito, Paulo Contis, sustento, hindi komento. So, panoorin natin to yung video nila Nanay Christopher Min at nila, sino yung kasama niya? Si Romel Chica lang, tsaka si sino ba to? Wendell, si Wendell yan. Ito si Paulo Contis, di ba nagbida-bida? Nagpabibo. Pabibo. Ng bagyo ngayon. Siya daw ang spokesman. Ayan, Attorney Paulo Contis, na wala namang alam sa batas. True. Attorney no case. Correct. Ayan, dahil nagpabida, nagalit pala. Pinagalitan pala. Yun ang kwento. Pinagalitan daw ito ng management. Ay, no. Philippine Incorporated. Na hindi pala alam. Etong issue na to about sa pinagalitan si Paulo Contis ng mga lusosor ng management ng Colorum Noon Time Show. Isa pong malaking katangahan po yun. Isa hong malaking kabubuhan ho ng mga alam ko gawa-gawa ho lang ho ito ng Tape INC. Alam nyo ito itong strategy ng yung mga ganitong strategiya, na to tawag na dito, gas-gas na to Ikaw paano hindi mo malalaman, paano hindi alam ng mga boss mo na bumabanat ka sa Tito Vic and Joey? Una-una naka-teleprompter ka. Tama ba yung biggas ko? Ayoko na ulitin kasi baka mabulol pa ako May binabasa ka dyan, so yung binabasa mo galing sa writer yan. Sa nagtatrabaho writer sa Halusos sa Tape INC sa APT Studio. So, paano? Paano hindi nila alam? Kalukuhan ho yun. Na sinabon si Paulo Contis, kalukuhan ho yan. Alam ng mga Halusos yan, huwag nyo kaming gawing tolongges Hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin tong mga ganitong technique nyo. Mga pang 19 kopong-kopong pa to Sabihin nyo na hindi alam ng management. Anak ng teteng naman. Binabasa niya nga yung mga tirada niya sa Tito Vic and Joey, hindi alam. Sino ba si Paulo Contis para bumanat yan? Ay, naku talaga. Okay, tuloy natin. Management daw ang mga pinagsasabi ni Paulo against sa EAT sa Tape. Pero alam mo, may writer yan Diba? So, ibig sabihin, yung writer ng show, yung continuity writer, hindi rin alam ng Tape Incorporated, yung mga binuo nilang Iniisip ko dito. Diba? Kahit sila Nanay Christopher Min hindi makapaniwala na sinabon, pinagalitan. Kasinungalingan yun. Lahat ng mga tsaka ito dati pa namang buwabanat si Paulo Contis sa Tito Vic and Joey.
So lahat yun hindi nila alam. So lahat yun pinapalagpas nila. Hindi nila pinapansin, hindi nila pinapagalitan yung kanilang talent. Ha? Diba sila na mismo nagsasabi na sila ang boss ng TPINC. At sila naman talaga. Palakpakan natin. Tapos yung talent, sisirain yung programa nyo. Papayag kayo nun. Isipin nyo maigi yun, ha? So ibig sabihin, si Paolo Contis pa lang may-ari na ng TPINC. At ng noontime show na yan. Siya dapat ang masusunod dyan. Kalokohan hindi alam. Tigil-tigilan niyo ako mga pa-victim nyo eh, no? Ito, ganito. Hindi, ganito lang yan eh. Sabihin, Paolo, banatan mo TVJ. Tapos sa bandang uli, sasabihin namin na hindi namin alam yung mga pinagsasabi mo para makakuha tayo ng simpatya sa mga tao. Na magmukha tayong mabait. At ikaw, Paolo Contis, dahil binabayaran ka lang namin at may kontrata ka dito, milyon ng kontrata mo dito, kailangan mo sundin at kailangan mong ipahamak ang sarili mo. Ganun ba yun? Parang ang ano naman nun, parang ang labo naman nun. Parang ang labo naman nung pinapamukha nyo sa amin. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Diba napag-usapan na yan, lahat ng mga lumalabas na sasabihin, yung mga, diba, lahat ng segment doon, dumadaan sa kanila. Tapos ngayon, ito, sasabihin nila, hindi. At itong si Paolo Contis, dahil ang tawag na lang sa kanya ngayon, Paolo Conti. Conti na lang. Anong mapagalitan daw, vloggers talaga nagsasabi, ang leon naging kuting. Natameme. Oo, natameme. Ang leon daw naging kuting na. Diba? Or sabihin yung Maaari si Nanay Lolit Solis pa pwede. Totoo yan. Or may isa sa mga pinakamalapit na kay Paolo Contis na nagsaway sa kanya. Na, uy, tigilan mo na yung kakabanat mo sa Tito Vic and Joey, hindi na tama yan. Pwedeng ganun. Pero halos posible. No, dapat noon pa kasi isipin nyo, kung ayaw pala ng alusos ng ganyan, yung mga parang yung parang bumabanat-banat na yan. Dapat dati pa nila sinaway si Paolo. Ba't ngayon pa? Pang ilang ulit na yan, may kay Isko, may kay Buboy Bilar na nga eh. Tapos ipapalabas or pinapakalat nyo na pinagsabihan si Paolo Contis ng mga lusos. Sinabon, pinagalitan. Sinabon nyo dapat banlawan nyo yan. Di ba? Pang ilang banat na ni Paolo Contis to sa Tito Vic and Joey. Pang ilan na, hindi na mabilang din. Tapos sasabihin, pinagsasabihan, sinasabon. Kaya nanahimik itong si Paolo Contis, yung tigre naging pusa. Ni kailanman hindi naman naging tigre sa paningin namin itong si Paolo. Ni minsan hindi ko takot niya. Hinamon ko nga ng suntukan niyan sa Battle of Yoy. Makagago yun. Shoutout sa'yo makagago. Kasi hindi naman lalaban yan. Siyempre artista yan. Kasi nga, matangkad lang, matangkad lang ako ng konti yan. Pero batak naman, kita batak sa gym yan. Malakas ang, mga muscle niya. Diba? Kaya, posible talaga na inawat. Ang tagal ng mga technique yan, Dati napapanood ko lang sa mga drama yung mga ganyan eksena. Ay, totoo lang. Napapanood ko lang dati sa drama yung mga ganyan eksena eh. Yung mga, kunwari, sila yung aping-api. Sila yung ang gusto kasi nila mangyari, maging maganda sila sa paningin ng tao. Hindi nila alam, hindi naman kami tanga.
naging Maya na lang. Oo, ibong Maya. Ibong Maya na lang. Ibong pipit. Oo. Diba? Pero nakakaloka, di ba? Ano ba ito? Dahilan ba ito? O umiiwas sa... Palagay ko may alam din dyan ang Oo. production. Eh, kung- Alam nga namang maglakas loob itong si Paolo Contis na magkuda laban sa Tito Vic and Joey. Correct. Diba? At saka hindi ba nilalagay yun sa teleprompter? Oo. Eh, si Paolo pa naman ang hilig sa teleprompter. True. Diba? Siya ang male version ni Carla Estrada. Ay, Teleprompter pala. Teleprompter ang nabigkas ko kanina. Sorry. Teleprompter. Oo. Kasi, pero parang rinig ko kay paano, teleprompter. Teleprompter pala. So, di ba, una binabasa nila yun. So, paano hindi alam ng production yun? Kalokohan yung, yung sinasabi nila na, na hindi alam. Hindi, wow. Hindi, ganito na lang eh. Kung talagang sinasaway nila ang kanilang mga host sa pagbanat sa Tito Vic and Joey, bakit noon pa hindi nyo sinaway? Bakit noon hanggang dati pa halos nagsabay-sabay pa nga yan, si Buboy, si Isko, si Paulo, ba't hindi nyo sinasaway noon? Tapos sasabihin nyo ngayon, papalabasin nyo yung issue nyo na sinasaway nyo. Parang posible. Ito talaga ang mga paniwala eh. Tuloy natin. sinasabi. Sa face to face. Ay, oo. Hindi naman niya sarili yun nakatingin lang siya. Pagka umug-ug nga yun wala na. Maano na sila. Wala na. Bilisan mo, wala na. Ahabulin na lang. Diba? Ngayon tuloy, si Paulo nakakaawa. Binubuksan na naman ang mga kwento tungkol sa mga anak niya na hindi niya sinusustento. Ay, oo, yun na Ano naman. sinasabi? Nabubuklat na naman. Siyempre, sasabihin naman ng mga ano doon. Sinasabi na mga, talaga. Oo, ng mga basket doon na asikasuhin mo muna ang pagsustento sa anak mo, hindi yung puro ka dakdak ng dakdak ganun. Sa totoo lang, hindi basher ang tawag sa mga nagko-komento about kay Paulo Contis. Kasi totoo naman yun eh. Bago ka sana magkomento or manglait or manghusga ng kapwa mo, tignan mo muna yung sarili mo. Mas proud nga kami sa Tito Vic and Joey, naging maayos na ama yan sa mga anak nila. O baka sabihin nyo, paano maging maayos tignan nyo yung mga katayuan ng buhay ng mga anak ng mga yan, di ba? Oo, tsaka never nating nabalitaan na may pinabayaang anak yung mga yan. Yan ang, totoo hindi basher ang tawag dun. Real talk. Ano bang pwede natin itawag dun? Real talk, Real Talk Chicago. Joke lang. Subscribe nyo, Real Talk Chicago. Real Talk Darbs. Joke lang. Real Talk, yung opinion na yun is real talk yun para kay Paulo Contis. Sinasabi niya lang na binabash siya, pero hindi. Totoo yung sinasabi ng mga tao sa kanya. Hindi pambabash yun. Ang pambabash kasi, ayon sa kaalaman ko, sarili kong opinion to, ang tinatawag na is bashing, yung tipong kahit wala ka namang ginawang masama, yung tipong galit na galit siya yung tao at kung ano na lang mga kabulastugan yung pinagsasabi sa'yo. Pero yung mga komento na, uy, sustentuhan mo muna yung anak mo bago mo laitin ng TVJ, totoo yun, real talk yun. Hindi yun pang babash. Tuloy natin. Doon sa Tito Vic and Joey. Kaya ngayon, wala nang dapat pagtalunan. Nag-file na po ang Tito Vic and Joey, Tama. ang TVJ Productions ng injunction. Ayan na. Hindi na nila maaaring gamitin ang anumang pag-aari ng Tito Vic and Joey, lalo na ang titulo, yung marka. Kasi naman, naglabas na po ng resulta ang IPO Philippines na ang tunay na nagmamayari po ng titulong Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey dahil hindi po kinaya ng Tape Incorporated na idepensa ang kanilang pag-angkin tungkol sa titulo. Pag lumabas yun sa RTC Marikina, lalo na. So, paano naman si Paulo? Di magkukuda na naman siya. Mahaba pa po ang kwento. Hindi pa po final. Alam mo tong tatlo na to, si Nanay Christy, si Romel, Chika,
tsaka si Wendell, basic lang mang asar din eh, no? Basic lang. Yung ano, paano nga naman kapag lumabas na yung resulta ng Marikina trial court? No? Paano kapag lumabas na yun? Anong nang gagawin ni Paulo? Hindi na naman final. Mahaba na naman ang laban, ganun. Mahaba pa ang laban. Hindi pa final, legally. Tapos sasabihin ng mga vlogger sa kabila, ng mga tulonggest na vlogger, yan po ay isa lamang propaganda. Sympathy. Mind conditioning. Yan na naman yung babanat nila dun. Nagmumukha lang kayo mga tanga, uy. Mahabang istorya ito sa pag-aakala nila na sa pag-MR nila at pag-apila hanggang Supreme Court, magagamit nila ang titulo. Yun sigurong inisip niya. Akala nila ito Akala kasi nga nila, yung diskarte nila is uobra pa pagdating sa husgado, pagdating sa mataas. No, hindi, diba, galing sa IPOPIL, ngayon itinaas na, nandiyan na sa Marikina trial court, diba? So akala nila uubra pa yan, pero ito sa totoo yung ginawa nila, lalo lang silang pinahamak, lalo lang silang mapapahamak dyan, no? Lalo silang mapapahamak, lalo lang silang kakainisan ng tao, at lalo lang silang magagastusan. Dahil kapag nandyan na ako at ang Tito Vic and Joey ang nanalo talaga dyan at naglabas na ng resulta ang Marikina trial court, mali pala. Ang tama, wait lang. Nakalimutan ko lang yung Pakinggan ko lang saglit So, paano naman si Paulo? Di magkukuda na naman siya. Mahaba ba po ang kwento? Pag lumabas yun sa RTC Marikina. RTC, tama nga. Ayun nga, Marikina trial court nga, tama nga. Paano pag ano nang gagawin nyo dyan? Tapos, babasahin na naman ng mga vlogger sa kabila yung tawag dito, yung ano bang ginawa yung interview kay Attorney Maggie? Presscon, no? Pa-presscon ni Attorney Maggie. Yan din si Attorney Maggie, damay din yan, alam niyo bakit? Kung hindi niya naipanalo tong kaso na to, wala na, hihina. Din dyan, halos ba mababawasan din po ng mga client yan. Si Attorney Buko, yan, sisikat pa yan. Mga lagi natin makita yan sa Itbulaga Mga lagi nandun yan kasi nakilala na rin talaga siya ng Dabarkad si Attorney Buko. Saka napakabait at hindi siya suplado, hindi siya porket attorney ako, ganito ganyan, hindi siya ganun. Okay, tuloy natin. Istorya ito sa pag-aakala nila na sa pag-MR nila at pag-apila hanggang Supreme Court, magagamit nila ang titulo. Yun sigurong inisip niya. So, Supreme Court pala. Yun yung sinasabi ko kanina. Ewan ko na lang, no? Kapag hindi pa nila nirespeto ang desisyon ng Supreme Court, ewan ko na lang kung gaano na talaga sila. Grabe na sa kagarapalan yun. Oo, sobra-sobra na yun. Alam niya na hindi na pwedeng gamitin. May injunction na. Kaya nga hindi na pwede yung pagka nag-ano na ng IPO. At saka hindi lang yun, yung RTC, Marikina, copyright infringement yun. Ang pinag-uusapan, wala na talaga silang karapatang gamitin ang anumang pag-aari ng Tito Vic and Joey. Kaya itong si Paulo, hanggang boda na lang siya. At pagkatapos ang pangyayari ito, kukuda pa ba siya? Palagay ko, matigas ang ulo Diba? Magpapabiktim ka na naman. Huwag na po sila. Ako na lang. Oo nga, no? Kasi diba dati, nung mga 1 week pa lang yun Mga 1 week pa lang umere yung tinatawag sila noon na fake bulaga. Ngayon, the colorum running noon time show na ang tawag sa kanila Ang ginawa ni Paulo Contis, nagpa-victim.
Sabi niya doon sa, kung natatandaan niyo ako, tanda ko pa yung sinabi niya doon. Wag niyo pong idamay or i-bash ang mga staff at mga nagtatrabaho, mga cameraman, kung ano-ano pa yan dito sa fake Bulaga. Dahil nagtatrabaho lang daw. Sa isip ko naman, ikaw lang naman yung binabash, ba't mo dinadamay yung mga staff? Ba't mo sinasabi mo, hindi naman sila dinadamay ng mga netizen eh. So, doon talagang natunghayan natin na na ganun yung strategy ng Tape INC. Babana tapos magpapahawa effect. Katulad yan, pustahan tayo. Yung sinabi ni Nanay Christy Fermin, kapag natapos atau pag naglabas na ng desisyon ng Supreme Court, ganyan ang gagawin ni Paulo. Baka nga pustahan tayo to mga kadabarkads, baka gawa nilang alibay dyan eh. Kawawa naman ang ang mga trabador na mawawala ng trabaho. Tutusin, hindi naman eto napipredict ko lang hindi pa pala na baka kapag lumabas na yung final decision dito sa issue na to ng trademark Night Bulaga, baka ang gawin ng mga halusos ay i-stop na ang noontime show na yan. Hindi na yan, kahit baguhin nila yung title, baka hindi na nila gawin, baka i-stop na nila yan. Para sabihin nila sa mga tao na mawawalan ng trabaho yung ilang daan na empleyado sa Tape INC. At para masisi ng mga tao ang Tito Vic and Joey. Yan ang naano ko dyan eh, yan ang naiisip ko dyan na bandang uli. Pwede nilang gawin yan. Para lang magmukhang masama ang Tito Vic and Joey sa mata ng mga supporters nila at sa iba pang mga tao. Diba? Play that. Di baling ako na lang. Ayan. Mapagpasok ka sa alanganin, parang ang gamo-gamo, lumilipad-lipad ka, pumunta ka sa ilaw, ikaw ang sunod. So, ibig sabihin pag inano nito yung pag lumabas yung sa Marikina RTC, mawala na yung Itbulaga. Wala na. Nila. Ngayon pa lang sa injunction yun ang hinihingi. Wala nang maaat. Pinagbigyan wala nang July 1 hanggang ngayon. Ginagamit nila ang titulo. Ano ba naman yun? Respeto lang naman ang hinihingi sa kanila na kung maaari, kung paano silang pinabayaan na gamitin yung titulo, respeto naman kayo. Wala hindi ibinigay. Yun ang hinihintay ng lahat. Diba? Ibalik nyo naman yung respeto habang umuusad ng kaso. Antay-antay kayo naman ng Kaso wala nga sila nun. ginagamit pa rin nila yung Itbulaga. Oo nga. Diba? Maano pa rin sila sa Itbulaga, sumisigaw pa rin. Pero ito, antayin na natin ito. Baka sa Monday, hindi natin alam. Anumang oras, anumang araw. Baka lumabas na yung copyright infringement. Tapos yung injunction, mabilisan na kayo ang mga ganito. Oo, mabilis na ngayon yung court. Kantahan mo nga si Paulo Contis. Siguro hindi na siya pwede kumanta ng mula pari hanggang ulo. Yung ba naman, kahit sa isahan, hindi nyo pa rin ba makuha? Mula pari hanggang ulo, saan ka man ay halina kayo. 1,000 isang tuwa, buong bansa. Ang kulit talaga ni Wendell. Ay, tungtuwa ako dyan kay Wendell pag napapanood ko si Wendell, siya yung talagang nagdadala ng content nila Nanay Christy Fermin Okay? Ulitin natin yan. Ayun. Sina Tito Vic and Joey, kasama si Tita Connie. Di ba ganun yun? Wala na. Tagal nang Barkaday, marami. Ano ka ba? Nakakaloka ka. Si Paulo, kantahan mo. Kasi kakantahan natin si Paulo ng ano na lang siya. Siguro yung bagay sa kanya, sa ginagawa niya ngayon. kakantahan natin siya ng Where do I begin? Love story. To tell the story. Tumayot naman sa kwento Ang kulit ni Wendell no? Sa kanila mga anak. Hindi. Kasi wala naman siya
Na ano? Wala naman sa suporta sa mga anak niya. Oo. Yun nga, inuukuli kayo na yun eh, no? Yan. Pakantahin natin to. Ali Macro. Okay, dito tayo sa isang video ni Enyo Master. Ito, nakaka-touch to. Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi itong video ni Enyo Master na to. Sobrang ano ko dito. Nga talaga, grabe talaga sa katalinuhan etong tao na to na si Enyo Master Joey De Leon. Tagal punta na nga lang tayo dito. Kung tagal ng dito tayo kay ito ang Trulalu. Wait lang video. Hanapin natin. Saan na yun? Mong mababa yun Saan na yun? The Creator. Saan na yun? Tagal Ito pang to, pag napapanood to ni Paulo Contis, sampal sa mukha nila to. Sampal sa mukha ng sampal sa mukha ng T-Pians itong sinabi ni Enyo Master na to. Pakinggan nyo tong maigi, grabe to. Diba? Nandito pala ako. Okay, dito na nga tayo, sumorkat na lang tayo. Ayaw loading Bakit loading yung ating Wi-Fi-ness? Okay, wag mo ako ipahiya mukhang naglalag na yung phone ko. Mukhang kailangan na ng mapalitan na rin to. Walang naglalag Ito. Try natin. Ayaw na nga. Ayaw na mag-play Loading. Kung kailangan hindi kaya binura na tong video na to. Pero bakit buburahin nila? Wala Loading talaga. Wala na ba akong internet? Try nga natin sa mobile data. Okay, mobile data tayo. Mukhang meron Okay. Punta tayo dito ulit. Balik tayo. Click natin. Naku, parang nagluloko talaga. Parang dinadasalan ako ng T-Pians Oo, parang dinadasalan ako ayaw mag-play ng video. Naku po, parang may pangontra. Loading Loading, nag-switch na ako. Sige, sa Wi-Fi tayo. Wait lang Okay. Wala talaga Loading mga kabiyaya, pero may data, may Wi-Fi kami. Naku po, paktay tayo nito. Okay naman gumagana pero bakit dito wala? Bakit ayaw niyang gumana? Anong nangyari? Grabe naman kung kailan nagbo-vlog ako. Pero dito na lang tayo, ito na lang yung panoorin natin. Ito yung mga sampal sa mukha ng T-Pians na hanggang ngayon hindi pa rin nating makalimutan ng mga legit Dabarkads na nung nag-i-start pa lang po ang generic na Itbulaga na ngayon ay Dakolorum Noon Time Show na ang tawag na sa kanila. So, ito yung kasagsagan na pahiyang-pahiya sila sa mga tao. Ito ba yung sinasabi nyo na kapag binanggit ang Itbulaga, Paulo Contis, Isko Moreno at Buboy Villar na yung naiisip ng tao? Parang malabo ito, panoorin nyo. Tagal ng intro. Trending ngayon sa social media ang laugh trip na engkwentro sa bagong Itbulaga dahil sa ginawang ito ng isang contestant. Sa isang segment kasi ng noontime show na Ikaw ang Pinaka, kung saan ang mga comedian actor na sina Paulo Contis, Betong Sumaya at Buboy Villar ang host, na-interview nila ang isang contestant na kinuha mula sa audience. Hindi naman kailasa na kararami na nakagawian ng tinatanong kung taga saan ba ang kanilang mga kalahok.
kaya't inanyayahan ni Paulo ang naturang contestant na batiin ang mga manonood sa kanilang lugar sa Bulacan. Ani Paulo, Bulacan, marami tayong Dabarkats dyan sa Baliwag, Bulacan. Kamusta kayo? O batiin mo yung mga taga Bulacan, saad ni Paulo. Ngunit sa pambihirang pagkakataong ito, tila nabalot ng katatawanan at sa kabilang banda ay bahagyang naging awkward sa set nang magbigay na ng pagbati ang contestant. Ito ay nang batiin niya sa bagong Itbulaga, ang Batikan at OG Itbulaga main host na si Bossing Vic Soto, na siyang nagpaalam na sa naturang show noong May 31, 2023. Ayon sa kalahok, "Hello mga taga Bulacan. Bossing, hello." Saad nito, mapapanood na napakunot ang noo at natawa na lang din si Paulo nang sabihin nito ang pangalan ni Bossing. Ayon naman sa reaksyon ng ilang netizens, tila nangangahulugan lang umano ito na di umano pera na lang ang habol ng ibang contestant na nagpupunta sa bagong Itbulaga. Uy, pero totoo yun ha. Alam nyo, yung mga nanonood sa Colorum noon time show, pera na lang talaga habol dyan ng tao. Na manalo sila. Hindi para pinanood. Kaya sila nandiyan kasi pinapanood kayo. Pinapanood kayo dahil natutuwa sila sa inyo. Hindi. Kaya nila kayo pinapanood kasi nga ay gusto nilang manalo. At ito pa, baka mamaya may mga scammer pa nga dyan sa loob. Oo. Siyempre, alam nila, ay punta tayo dun. Sa Colorum noon time show dun, madali pera. Hindi sila masyadong maigpit dun sa palaro kasi kailangan nila munang maging maluwag sa palaro nila para makita ng tao na maraming nananalo sa kanilang noon time show. Kahit naman saan eh. Kaya yung sinasabi na ibang vlogger na kapag bumaba si Iskon, dumog ng tao. Kahit sino, si Rendon nga eh. Daming galit kay Rendon. Bakit pag pupunta si Rendon sa mga mall, ang dami pa rin ang dami pa rin nagpapa-picture. 'Di ba? Kahit ang daming galit kay Rendon. Kasi nga ganun yung mga tao pag nakakita ng artista, ng celebrity, ng vlogger, ng sikat, ganun. Kaya huwag niyo sabihin sa amin na maraming nanonood lagi si studio. Hindi niyo alam lahat. Tingnan niyo, nanood sa inyo yan ang sigaw, Bossing Vic Soto. Baka nga ngayon, piling-pili na eh. Baka nga ngayon, doon pa lang sa may labas ng studio nyo, bawal sabihin yung Tito Vic and Joey dito at Dabarkads ha. Bawal dito ha. Paulo Contis, Isko Moreno lang ha. Buboy Bilar lang pasalamatan nyo ha. Oo. Kasi tingnan mo, ang tagal na nung nila, halos wala nang nagsasalita ng ganun. Kasi kung walang nagsasabi ng ganun sa labas ng studio nila, baka hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung mga video na Tito Vic and Joey yung pinapasalamatan ng taong bayan. Ng contestant na nananalo sa kanila. So yan po mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong magiging komento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless. At pa-share naman po ng ating video para baka sakaling mapanood pa ng iba pa natin mga Dabarkads. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.